Hey, what's up guys? This is Miss Vinay, your DIY travel vlog. So today. We are going to Bangkok, Thailand. Yes guys, we just finished sa immigration at wala na masyadong tanong dahil we are OFW naman. Only is the OAC. At for more information guys, you just check yung government ng Bangkok kung ano yung mga requirements sila papasok sa kanila. Our flight is 7:35 a.m. So around 2 a.m. nasa airport na kami para to make sure na maaga kami sa check-in. Kasi minsan maraming nalalate dahil sa sobrang haba ng pila ng Cebu Pac dahil pinag-mix po nila yung flight ng pang-international. At bago po kayo pumila sa check-in, pumunta muna kayo at magbayad sa travel tax which is 1,620 per pax po yun. And yes, after 3 hours po is we are already in Bangkok, Thailand. As you can see po is ang ganda-ganda ng place nila. It's like Philippines also. So, ito na nga po at palabas na kami sa airplane. And then after airplane is immigration. Immigration is napaka-smooth po ng lahat. At ang immigration officer is napakarami kaya walang masyadong pila. At dire-diretso lang yung mga tao. And also sa immigration is kukunin lang nila yung fingerprint mo, the 4 fingerprint mo. Then they will ask you how many days ka magsistay sa Bangkok, then that you go. And isasuggest ko po sa inyo guys to change your money inside the airport using the Super Rich or yan sa green na money change na yan. We are surprised about this kind of machine and it's everywhere po inside the airport. It's very nice to have them. And also we are already in the MRT. We just changed the money into token to use this in the MRT. And it's very cool. Yes, it's very cool po talaga dahil ang MRT nila is connected po from the airport to the place na pag-i-stayan namin. And before po kami pumunta dito is nag-search po kami sa YouTube and you can search also in the Google. Ang place po namin is malapit sa Pratunam Market and also sa Platinum. Next station, Lat Krabang Station. สถานีต่อไปสถานีลาดกระบังAyan nga at nakarating na kami sa Ratchaprarong Station. So ang token po ay hulog lamang po bago kayo makalabas dahil one stop lang po ang binili naming token. Ayun nga at madaling-madali ni si Mr. guys dahil excited niya nang makita yung hotel namin. And aside from that, gusto na rin naming maligo. At kung mapapansin nyo guys ay maglalakad lang kami dahil 8 minutes away from the MRT station lang naman yung pinag-iistihan namin. At konting lakad lang and then kembot, go na tayo. At dahil maga kami nakarating sa hotel namin, ay hindi pa kami pwede mag-check-in. Buti na lang at pumayag yung may-ari na iiwan muna yung mga bagahe namin. At numeretso na kami dito sa Platinum Mall dahil sobrang gutom na kami. At itong ang asawa ko ay nanggagalaiti at mali daw yung napuntahan namin. Imbis na unahan namin yung pagkain namin ay ito ay nahumaling kami dahil sobrang gaganda po at mumura ng mga tinda dito. Isasuggest ko po sa inyo guys na mag-canvas muna kayo, magtingin-tingin kayo, i-compare nyo po yung mga prices dahil mas marami pang mas magaganda at bukod pa dyan is mga mura. Sale po sila dyan hanggang 100 baht. At kung gusto nyo naman tumawad ay aalukin kayo ng mga wholesale price. For example po sa isang peraso is 300 at magiging 150 each na po yun kung tatlo ang bibilin nyo. At ang hanap nyo naman po ay mga panlalaki ay matatagpuan po yan sa 4th floor. Lahat po ng mga paninda doon ay puro panlalaki. Ang gaganda din po ng mga tela, napaka-soft po at gustong-gusto po ng asawa ko. At dahil nga po ay gutom na kami, tinaya ko na siyang kumain. At ang food court po ay matatagpuan sa 6th floor.
Dito guys, bago kayo bumili ng pagkain, hindi po cash. Ang cash po ay i-change nyo into card at yun po ay ikakaskas kung bibili kayo ng pagkain. At siguraduhin nyo po na magkakasya ang lahat ng ikakash nyo doon sa card para hindi kayo pabalik-balik. Dahil halos naikot na po namin yung food court, finally nakahanap na po kami ng pagkain. Dahil po uso sa kanila dito yung with egg at ang asawa ko po ay mahilig po sa egg. Ay yes, pinili niya po yung egg and pork. Ay hanggang dito pa naman ay nagpo-pork pa kami. Yun nga at nagtatanong siya sa tendera kung yan ba ay maanghang at ang sagot naman po ng tendera ay medium lang po. Pero nung tinikman na namin is medyo sumipa-sipa talaga. At medyo nagtagal sila dahil hindi maintindihan ng tendera at hindi rin maintindihan ng Mr. Ko kung anong sinasabi niya. At ang in-order po niya is may rice at 2 menu po and also with egg. At may libreng sabaw din. Hindi namin alam kung anong sabaw yan pero masarap naman siya. Hindi na namin siya natanong dahil hindi rin kami nagkakaintindihan. Ang total po ng nabili niya is 55 baht, isang rice at 2 menu na po yun. Pagkatapos ay ibibigay sa'yo with the receipt kung magkano na lang ang natira sa card mo. Ako naman ay pumili ako ng noodles at gusto niya rin ng noodles o dahil parang nauuhaw kami sa pork kaya ang pinili ko is pork soup. Gusto ko sanang maglagay ng mga toppings pero parang natatakot ako kasi parang it looks like maanghang at baka ayaw kainin ng asawa ko dahil ayaw niya talaga ng maanghang.
At dahil nakapagpahinga na kami at may energy na kami kahit papano, ay dumiretso agad kami sa night market. At guys, huwag niyo sayangin ang oras habang nandito kayo sa Bangkok. You must go guys and check the night market. At para talaga siyang Divisoria guys, ang magkaiba lang dito is ang price ng mga bilihin nila dito. At kung gusto niyo naman pong bumili ng pagkain, ay kaliwat kanan po ay makikita niyo mga street food. At kung hanap nyo ay mga cheaper na food, go and check Pratunam Market. And that's it for today, guys. This is Miss Vina, your DIY travel vlog. And please subscribe to my YouTube account, like and share.